Mga kwentong pambata. Silangan ng araw, kanluran ng buwan. Noong unang panahon, may isang magsasakang nakatira sa isang maliit na kubo. Sa malayong nayon, kasama ang kanyang asawa at mga anak. Si Ra ang bunsong anak na babae. Maganda at matalino si Ra. Pinapastol niya ang buriko ng kanyang ama sa gubat para manginain tuwing umaga at kinakantahan ng mga ibon at bulaklak araw-araw. Uuwi na lang siya sa pagsapit ng takip silim. Isang gabi pagkarating niya, tinulungan niya ang kanyang ina sa pagluluto nang may kumatok sa kanilang pintuan. Ako na magbubukas! Binuksan ng magsasaka ang pinto at nakita niya ang isang oso. Pakiusap, huwag po kayo matakot, Gino. Hindi ko po kayo sasaktan. Mahal, sino yan? Wala. Ano ba ang kailangan mo? Nakatira ako sa kastilyo. 3 bundok mula rito. Mag-isa lang ako doon. Narinig ko ang inyong anak na kumakanta sa gubat. Parang anghel ang boses niya. Kung kakantahan niya ako araw-araw, sa buong taong darating, gagantimpalaan ko siya ng malaki at hindi kayo maghirap pang muli. Bibigyan ko ng katuparan kahit anong hiling niya. Paano ko ipagkakatiwala ang anak ko sa isang oso? Kung nakikita niyo, hindi ako isang pangkaraniwang oso. Sisiguraduhin kong maalagaan ko siya at magiging masaya. Tatanungin ko muna siya. Maghintay ka rito. Bumalik ang magsasaka sa loob at kinausap ang pamilya niya. Hindi ko isasama ang anak ko sa osong yon. Pero ina, malaking biyaya ang matatanggap natin. Kailangan natin ng pera. Kailangan natin ng ilan pang mga buriko. Kailangan ipaayos ang mga bubong, mga bagong sapatos at magagandang damit. Pero mapapalayo ka sa amin, Ra. Ina, 1 taon lang naman po. Saka, hindi mo ba naaalala ang hula? Pero hindi ito yon. Hindi natin masasabi. Ama? Ina? Ano pong hula? Sinabi ng isang manghuhula sa amin, may mangyayari sa'yo pagsapit mo ng 18 at noong nakaraang linggo, nagdiwang tayo ng kaarawan mo. Kung ganun, ano naman po yun? Pagsapit mo ng 18 taong gulang, maglalakbay ka at magiging reyna. Talaga po? Hindi. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang sumama ang anak natin sa kanya. Pero mahal, napahamak na sana tayo kung masama ang osong yun. Tama po si Ama. Sa tingin ko, kailangan ko pong sumama. Napagdesisyonan ni Ra na sumama sa oso. Pinaupo na siya nito. Humawak ng mabuti si Ra at binilisan ng oso ang pagtakbo. Tumawid sila ng 3 bundok patungo sa kanyang palasyo. Bini-bini, dito ka muna maninirahan sa loob ng 1 taon. At kung sakaling may kailangan ka, patunugin mo lang ang pilak na kampanilya at ibibigay ko ito. Pero pakiusap, huwag kang pupunta sa hardin pagkalipas ng takip silim. Maraming salamat, Ginoong Oso. Gutom ka na siguro. Gusto mo ba ng mainit na sabaw? Oo, sige. Gusto ko yan. Kumain si Ra hanggang mabusog siya. At sa sobrang pagod niya, hiniling niyang makapagpahinga na. Pinatunog niya ang kampanilya at agad na may nagpakitang pinakamalambot na kama. Kulay ginto at puti ito. Araw-araw kinakantahan ni Ra ang oso tuwing umaga. Mauupo sila at mag-uusap sa buong araw. Tapos maglalaho na lang ang oso bago magtakip silim. Pero hindi niya sinasabi kung saan siya pumupunta. Isang gabi, hindi makatulog si Ra. Kaya lumabas siya at naglakad-lakad sa palasyo. Nang may marinig itong napakagandang musikang hindi pa niya naririnig kailanman. Sa may bahagi ng hardin malapit sa tubigan, may tumutugtog ng violin doon. Hindi niya ito makita kung sino ito. Gusto niya sana itong lapitan, ngunit naalala niya ang pakiusap ng oso na huwag tatapak sa hardin pagkatapos ng takip silim. Kaya tumayo na lang siya at pinakinggan na lang ang malambing na tugtugin. Ilang buwan din ang nakalipas, kinakantahan pa rin ni Ra ang oso sa araw at nakikinig siya sa musikang tinutugtog ng lalaki sa hardin tuwing gabi. Masaya naman siya kasama ang oso. Pero gusto na niya makita ang kanyang pamilya. Nalulungkot siya. Kaya isang umaga, Napakaganda mo talagang kumanta. Pero bakit may halong lungkot ang himig mo ngayon? May problema ba? May gumugulo ba sa isip mo? Naalala ko lang ang pamilya ko. Ilang buwan ko na rin silang hindi nakikita. Pwede naman kitang dalhin doon kung gusto mo. Talaga ba?
Oo naman. Ngunit ipangako mo sa akin na hindi mo sasabihin sa kanila lahat ng nakita mo dito, ha? Oo, pangako. Kaya dinala ng oso si Ra pabalik sa bahay ng pamilya niya. Hindi na ito isang maliit na kubo, kundi isang mansyon. Napaka-elegante nito kumpara sa dati nilang bahay. Masayang-masaya ang pamilya ni Ra nang makita siya. Ina! Ama! Ra, anak ko! Sa wakas nakita na kita ulit! Kamusta ka doon, anak ko? At kamusta naman kayo, Ginoong Oso? Maayos naman ako, Ginoo. Babalik na lang ako bukas para sunduin si Ra. Gustong-gusto ka na naming makita. Kamusta ka naman doon, ate? Ay nako, pakainin niyo nga muna siya. Ra, pakiusap. Samahan mo naman ako sa kusina. Kunin natin ang panghimagas. Di ba po sabi niyo pakainin muna natin siya? Tapusin mo yung pagkain mo. Halika na, Ra. Ra, magsabi ka ng totoo. Ayos ka lang ba roon, Iha? May nangyari na bang kakaiba sa'yo roon? Ina, maayos naman po ang lahat. Ah, ganun ba? Mukhang maayos ka nga. Pero sigurado ka bang wala kang napapansing kakaiba sa palasyo? Gusto na sanang sabihin ni Ra sa kanyang ina ang tungkol sa mahiwagang musika. Pinapatugtog ng kung sino man tuwing gabi. Nang sandaling yon, nakalimutan niya ang sinabi ng oso na bawal pag-usapan ng mga pangyayari sa mansyon. At sinabi niya ang lahat sa kanyang ina. Bueno, pagkabalik mo sa palasyo ng oso, pakinggan mo ang musika sa gabi at magtago ka sa likod ng tubigan. Maghintay ka roon hanggang mag-umaga. Oras na maghilamos siya ng mukha sa tubigan. Doon mo makikita ang imahe niya sa tubig at makikilala mo siya. Pero ina, ipinagbawal ako ng osong pumunta sa hardin. Hindi. Inupahan ka niya para kumanta at hindi para sumunod sa batas. Ngayon gawin mo ang sinasabi ko. Nang sumunod na gabi, dumating si Ra sa palasyo ng oso. Alam niyang pagod siya, pero nanatili siyang gising habang hinihintay niyang marinig ang musika. Maingat siyang lumakad papalapit sa hardin sa likod ng tubigan. Nang magbukang liwayway, tumingin siya sa tubig nang biglang may lumapit para maghilamos ng mukha. Nakita niya sa tubig ang isang refleksyon ng makisig at magandang mukha ng isang binata. Ginoo, napakakisig mo naman! Huh? Ikaw? Hindi mo sinunod ang utos ko sa'yo! Patawarin mo ako! Hindi ko napigilan ang sarili ko! Kung nakapag-antay ka lang sana ng isa pang buwan, baka kalaya na sana ako. Ngunit ngayon hindi na mawawala ang sumpa. Kaya nga, humihingi ako ng tawad. Meron pa siguro ako magagawa. Naging ganito ang anyo ko dahil sa sumpang binigay ng mangkukulam na sa Eliora. Gusto niyang ikasal ako sa anak niya. Sa tingin niya kasi, isang lalaking pinakamakisig ang nararapat sa anak niya. Nang tanggihan ko siya, isinumpa niya ako at binigyan niya ako ng 1 taon para mahanap ang mamahalin ko. At natagpo ang kitara, ngunit sinira mo ang lahat. Ngayon, kailangan kong pumunta sa palasyo niya. Gusto kita! Kahit maging oso ka pa! May paraan pa ba para mapawalang bisa ang sumpa? May paraan pa, pero imposible yun. Sabihin mo, gagawin ko. Nakatira si Eliora sa isang kastilyo, sa silangan ng araw at kanluran ng buwan. Dapat makarating ka doon sa loob ng 7 araw at 7 gabi. Yun lang ang paraan. Teka lang, saan ang lugar na yun? Hindi basta-basta sumusuko si Ra. Naglakad siya ng 5 araw at 5 gabi sa masukal na gubat. Nagtanong-tanong siya sa mga hayop at ibon na nakakasalubong niya kung alam nila kung saan ang kastilyo ng mangkukulam na si Eliora sa silangan ng araw at kanluran ng buwan. Pero walang may alam sa kanila. Sa ika-6 na araw, may lumapit na matandang babae sa kanya. Hinahanap mo ba ang kastilyo ng mangkukulam na si Eliora? Opo! Alam niyo ba kung nasan yun? Sabi nila nasa silangan ng araw at kanluran ng buwan. Hindi ko alam kung saan, pero may kilala ako. Kailangan mong pumunta sa tirahan ng hilagang hangin. Walang ibang nakakaalam. Tanging siya lang. Wala nang ibang magdadala sa'yo doon. Maraming salamat! Paano ako makakapunta sa lugar ng hilagang hangin? Dadalhin ka ng kabayo ko roon. Pagkarating mo doon, ibulong mo sa taingan nito
na umuwi at tiyak na babalik ito sa akin. Itago mo ito. Baka makatulong to sa'yo. Marami pong salamat! Umito ang matandang babae at lumitaw ang kabayo. Sinakyan nito ni Ra at naglakbay siya ng napakalayo hanggang makarating siya sa tahanan ng hilagang hangin. Sa 7 araw at 7 gabing paglalakbay, papunta sa kastilyo ni Elora sa silangan ng araw at kanluran ng buwan, ito na ang pang-anim na gabi. Sinabi ni Ra ang lahat sa hilagang hangin. Ang kastilyo sa silangan ng araw at kanluran ng buwan. Nakapunta na ako doon pero isang beses lang at napakalayo nito. Pakiusap hilagang hangin! Kailangan ko makarating doon bukas ng gabi. Kakailanganin ko ang buong lakas na meron ako para makarating ako doon. Kailangan kong maghanda buong gabi. Sa ating paglalakbay, aalis tayo agad. Pagsapit ng bukang liwayway. Nagpahinga muna si Ra sa tahanan ng hilagang hangin. At kinaumagahan pagsapit ng bukang liwayway, umalis na sila papuntang kastilyo sa silangan ng araw at kanluran ng buwan. Lumipad sila buong araw at halos buong gabi hanggang makarating sila sa kastilyo ni Elora. Bueno, narito na tayo. Hindi ko na kaya pang lumipad. Ikaw na lang mag-isa ang makakapunta. Maraming salamat, hilagang hangin! Maraming salamat! Lumakad ka na. Ilang oras na lang ang natitira sa'yo bago ang 8 liwayway. Tumakbo si Ra sa palasyo. Nakita ni Elora ang pagdating niya at inilagay niya ang prinsipe sa pang-7 kulungan upang mailayo si Ra sa kanya. Aba, nakarating ka rito. Nakarating ka nga sa kastilyo ng silangan ng araw at kanluran ng buwan. Hindi mo naman inabot ang prinsipe. Nasaan siya? Sa 7 kulungan. Kung mailalabas mo siya bago magbukang liwayway, pwede kong alisin ang sumpa. Dalhin mo ako sa kulungan at siguraduhin mong walang sino man ang naroon. Oh, sige. Dinala ng mga kawal ni Elora si Ra sa kulungan at iniwan doon. Sa loob ng 7 kulungan, naroon ang prinsipe. Nang mag-isa na lang siya, kinuha ni Ra ang susi na binigay ng matandang babae sa kanya at isa-isa niyang binuksan ng pinto hanggang makarating ito sa prinsipe. Ikaw, dumating ka. Oo, dumating ako para sa'yo. Makakaalis ka na sa sumpa. Hindi pa ito tapos. Sigurado akong patibong lang ni Elora ang lahat ng ito. Aba! At nagawa mong makarating dito. Magaling! Mahusay ka nga! Aalisin mo na ang sumpa niya. Di ba? Nasa kastilyo ko kayo. Sa aking kulungan. At inaasahan mo na palalayain ko kayo? Kailangan niyang pakasalan ng anak ko. Pero, ipinangako mo yun kanina. Yung tungkol sa sumpa, kung makakarating sa akin ang aking mahal bago matapos ang 7 araw at 7 gabi, makakapili ako ng pakakasalan ko. Bueno, ang sabi sa sumpa, kung makakarating sa iyo ang mahal mo bago matapos ang 7 araw at 7 gabi, magbibigay ka ng isang kondisyon kung saan dapat tuparin ito ng pakakasalan mo para maikasal sa iyo. At wala namang ibang kondisyong hindi kaya ang anak ko. Lahat yan kaya niyang gawin. Hindi ko mahal ang anak mo, Elora. Hindi siya magiging masaya sa akin. Naiintindihan mo ba? Nagmamahal at lahat ng walang kwentang bagay. Sabihin mo ang kondisyon mo. Bueno, hayaan natin ang pagmamahal ang maging kondisyon. Kung mahal ng 2 tao ang isa't isa, isa lang ang magiging tibok ng puso nila. Isa lang ang paraan para malaman ito. Idaan natin sa musika. Di hamak namang magaling kumanta ang anak ko. Gusto ko ang kondisyon mo. Ibinalik ni Elora ang violin sa prinsipe. Sinubukan ng anak ni Elora na sabayan ng pag-awit niya ang pagtugtog ng prinsipe, ngunit hindi niya magawa. Lala! Ikaw at ako magpakailanman! Tigil! Itigil mo nga yung pagkanta mo! Ngayon naman, si Ra ang susubok. La 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 la. Itinadhana tayo sa isa't isa. Tumugtog ang prinsipe at kumanta naman si Ra. Magkasamang bumuo ng isang kahanga-hangang musika ang dalawa. Nalubos na ikinagalak kahit ni Elora.
Hindi ko maintindihan. Maganda naman ang pagkanta ng anak ko. Pero bakit hindi siya makakanta kasama ng prinsipe, ha? Dahil hindi namin mahal ang isa't isa, Ina. Kaya hindi tugma ang aming mga puso. Ngunit si Ratang Prinsipe, nagawa nila. Pabayaan na natin sila magpakasal. Ayusin niyo na po ang sumpa. Pinalaya ni Elora ang prinsipe sa sumpa. Naglaho siya at ang kanyang anak at wala nang nakakaalam kung nasaan sila. Umalis si Ra at ang prinsipe sa palasyo at namuhay silang masaya ng magkasama habang buhay.